Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng One TV Philippines. Title, PDEA, bubuwagin na? Isinusulong ni Senate President Vicente Sotto III ang pagtatag ng Presidential Drug Enforcement Authority sa ilalim ng Office of the President na gaganap ng lahat ng mandato at tungkulin na kapaloob sa Comprehensive Dangerous Act of 2002. So, bakit bubuwagin ninyo ang kasalukuyang PDEA? Tapos, mag-create ng panibago, PDEA pa rin. Presidential Drug Enforcement Authority. Ito ngayon, Philippine Drug Enforcement Agency. Agency ba? O, di ba halos parehas din? Okay. Ang PDEA, kaninong ahensya under ang PDEA? Hindi naman siya under ng DILG-PNP. Hindi naman siya under ng DOJ. Ang alam ko, ang PDEA is under the Office of the President. So itong panukala ni Senator Sotto, parehas lang. Kasi buwagin mo ngayon ang PDEA under the Office of the President, mag-establish ka ng another opisina under din sa Office of the President, parehas lang ang trabaho, drug enforcement, di anong nabago? Di ko maintindihan itong utak ng ating Senate President. Pangbulaga talaga. Mula hulo hanggang apariit bulaga. O, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Okay. 1,100 ang nag-react. 1,000 ang tumatawa. 74 lang ang nag-like, siyam pa ang galit. So, ilang percent ito? Halos 90%. Tama ba? Ayan, more than 90%. Mga 92% pinagtatawanan itong proposal ni Sotto. Ay, nako. Bright talaga ang ating Senate President, ano? Amelio Batuhanon. Iisang layunin to protect the floaters high above. John Mark Roa. Galing! Saludo ako, katangahan. Lah! Ang hahawak daw sa bagong PDEA, sino? Si Father Flavio Villanueva. Edo, mga pangkabuhayan na kasi ang pagbebenta ng siyab-siyab. Gamit din sa pang-overtime ng trabaho, ganyan pagnanakaw, ganyan pananaw sa gobyerno ngayon na hawak ng Polvoron Lords. Homing law. Pwede na buwagin, gagawin nata legal ang Polvoron. Ganon din, Edgar Dapdap. Ganon din pala, ipapalit, mag-uupis lang sa Malacanang. Oo nga para mas lalong direct sa opisina ng presidente. Kaya tatanggalin yung Philippine Drug, gagawing presidential. Trabaho ba ng presidente ang mag-ano sa drug enforcement? Hindi naman. It's a law enforcement function. Kaya nga mabuti pa sana, ako, personal opinion ko lang ito, mataas ang respeto ko sa PDEA. Kasi yung mga previous, maganda ang lalo na panahon ni Tatay Digong, napaka-professional ang mga PDEA agents natin. Wala akong, bantayan nyo, walang masyadong na-involve
na PIDEA agent sa tanim. Yung mga tanim, kagaya ng sa pulis. Noon, ang daming na-involve ng mga kapulisan sa kalakaran sa pulburon. PIDEA, halos wala akong kung meron man, mabibilang mo lang. Kaya ako, as an agency, okay pa rin sa akin ang PIDEA, hindi kailangang buhagin. I don't know kung anong naiisip nitong si Senator Lacson, bakit gusto niyang buwagin kaagad ang PIDEA. Ang Congress ang dapat buwagin. Correct, agree ako niyan. Benji Solano, para maraming stock si Ngagba na hihigupin. Ang issue ngayon sa palasyo is yung paggamit ng pinagbabawal na gamot na hanggang ngayon ayaw nilang magpa-testing sa buhok. Tapos gagawin mo pa na ang pag-enforce ng Dangerous Drug Act under mismo sa presidente, lalong lalong maghinala ang taong bayan. Pinagmamalaki nila, ang ganda daw ng accomplishment ng administrasyon ito pagdating sa war on pulburon. But to me, hindi. Halos sa lahat ng napupuntan kong lugar, pag nagtanong ako tungkol sa pulburon, lahat sila nagsabi, bumalik na yung dati. Sayang yung nasimulan ng ating Tatay Digong. Hindi nila yung continuity, wala. Bumalik, sigla ng kalakaran. Yan po ang tatak ng administrasyon ito. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Angkol ang natagaan na mo gyero. Salamat kayo. So muna ni ang panimalay ni Angkol. So muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan na mo gyero. So mga silupin lang o mga trapal in town. So muna ni ang iyang mga atop nga silupin lang ug muna ni ang ilang pagpuyo. Nga isaragani ang ilang kaldero ug makita gyud namo nga lisod gyud ang ilang pagpuyo gyud. So karon nga matagaan namo si Angkol Ogero, maka-atop na gyud siya. Dito patuloy tayo. Karon human na gyud sa pag-atop, so napulian na gyud tong atop ilang ante og angkol nga mga silupin lang og karon maayo na gyud nga tan-awon. So gawas nga nabalayan sila, naapod mi ihatag sa ilaha. Karon human nabalayan silang angkol, so naa pa gyud namo itabang sa ilaha. So muna ni anti nga gasa nga mong ihatag sa inyo anti nga tabang. So abri anti. So muna na ang tabang ilang anti ni Angkol. Para nga makita po ninyo ang sulod. Salamat din kayo. Mga plato, sudan, noodles, kape, gata, bugas. Habol, mga sanina, bag sa eskwela,
mga gamit, mga sanina. Sige, salamat Col. Sige. So, muna ni kutsara, plato, baso, ug mga sudan, og sentral, bugas ang nahatag ilang angkol og mga sanina. Unsa inyong ikasulti Col nga karon nabalayan mo og natabangan pud mo sa inyong mga pagkaon? Salamat kay naghatag sa mo ang ani. Balay mi tabangan mi nila. Okay, may pasalamat nga wa namo damha karong adlaw ni abot ra gyud ang panalangin nga tagaan mi og sin nga ayuhan among balay nga gatulo na kung gaulan tagaulan na. So wa gid namo damha nga karong adlaw ni abot sud ako kay may pasalamat sa Ginoo. Tukod. Sige, salamat kay ante.